Kapatid, kung pakiramdam mo ay inuuga ng problema ang buhay mo ngayon, huminga ka muna, hindi ka nag-iisa. May Diyos na hindi bumibitaw sa iyo. Ngayong Hunyo 25, 2026, Huwebes ng ika-12 linggo sa karaniwang panahon, pinagninilayan natin ang mabuting balita mula sa Mateo 7:21 hanggang 29. Dito, ipinaalala ni Jesus na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang nasa salita. Hindi lang ito pagtawag ng Panginoon, Panginoon. Ang pananampalataya ay pakikinig sa kanyang salita at pagsasabuhay nito. Ikinuwento ni Jesus ang tungkol sa taong nagtayo ng bahay sa bato. Dumating ang ulan, bumuhos ang baha, humampas ang hangin, pero hindi bumagsak ang bahay dahil matibay ang pundasyon. Kapatid, ganito rin ang buhay natin. May mga araw na parang ang daming bagyo. May nanay na nagbibilang ng pera para pagkasyahin ang pagkain, tuition at bayarin. May tatay na pagod pero bumabangon pa rin para sa pamilya. May OFW na matapang sa harap ng kamera pero umiiyak pagkatapos ng video call. May anak na nalilito sa buhay. May pamilyang humihingi ng healing, kapayapaan at bagong simula. At sa gitna ng lahat ng ito, tahimik tayong tinatanong ng Panginoon. Saan nakatayo ang puso mo? Sa takot ba? Sa pag-aalala? Sa sariling lakas? O sa Diyos? Hindi sinabi ni Jesus na mawawala agad ang ulan kapag sumunod tayo sa Kanya. Pero ipinapaalala niya na kapag siya ang bato ng buhay natin, may lakas tayong hindi madaling mabuwag. Maaaring pagod ka ngayon, maaaring wala ka pang sagot, maaaring tahimik ang langit sa pakiramdam mo, pero hindi ibig sabihin noon ay wala ang Diyos. Kapatid, hawak ka pa rin ng Panginoon at habang natututo kang manalangin, magpatawad, magmahal at gumawa ng tama kahit mahirap, unti-unti kang nagtatayo sa bato. Kaya ngayong araw, magsimula tayo sa maliit, magdasal bago pumasok sa trabaho, magsalita ng may lambing sa pamilya, piliing magtiwala kahit mabigat ang dibdib, gumawa ng mabuti kahit walang pumapansin, at kapag nadadapa ka, bumalik ka lang sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, Ikaw ang matibay na bato ng aming buhay. Patibayin mo ang aming puso sa gitna ng pagod, takot at problema. Bantayan mo ang aming pamilya. Gabayan mo ang mga nagtatrabaho, ang mga may sakit, ang mga nalulungkot, at ang mga mahal naming nasa malayo. Turuan mo kaming makinig sa iyong salita at isabuhay ito sa simpleng paraan araw-araw. Kapag dumating ang ulan ng pagsubok, hawakan mo kami. Kapag nanghihina kami, palakasin mo kami. At kapag nakakalimot kami, ibalik mo kami sa iyong pag-ibig. Amen. Kung tinatanggap mo ang panalangin ito, isulat mo sa comments. Amen. I-comment mo rin ang pangalan ng taong gusto mong ipagdasal natin. Kapit lang, kapatid. Kasama mo ang Diyos.